Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir. Makapasyal ako. Antipolo's 2nd District Representative Romeo Acop has passed away. Quadcom nalagasan na karma ni former President Rodrigo Roa Duterte. Si Kong Acop pumanaw na. Inatake umano sa puso ang naturang kongresista. Mukhang natupad na yata ang wish ni Cara David. Sino kaya yung susunod sa kanila? Alam niyo ho kasi, oo na, namatay si Kong Acop. Pero yung ligasiya na iniwan niya ay hindi maganda para sa atin. Lalo na po sa mga supporters ng mga Duterte. Dahil alam po natin kung paano po binastos ni Kong Acop si former President Duterte at pati si Vice President Inday Sara Duterte diyan sa kanilang kumiting Quadcom, itong Tuwadcom, na hindi ho basta-basta yung kanilang mga black propaganda laban po sa mga Duterte. Kasama po yan si Kong Acop. Nung una, bilibo sana ako dito sa kongresistang ito, pero bigla na lang bumanat sa mga Duterte at nagpa-alipin kay Martin Romualdez, wala na, hindi na po niya binavalue yung ligasiya niya sana na maganda. Na ngayon, pumanaw na po siya, negatibo ho ang pananaw ng maraming supporters ng mga Duterte sa kanya. Pero condolence, rest in peace. Pero pag-usapan po natin itong pagkamatay ngayon ni Kong Acop. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. 4 na araw na lang. Pasko na! Merry Christmas po sa ating lahat. At maraming salamat kay Mamuka, nakapagbigay na po kami ng kawang gawa. At nagbigay po kami ng mga libreng pagkain, Jollibee, sa mga Aita at sa mga taong grasa, yung mga taong nasa kalye. Okay, pag-usapan po muna natin itong pagkamatay ni Kong Acop. Nagulat po ang lahat nito eh. Kasi nga, kanina binabalita na nawala na daw si Kong Acop at nag-post nga ako sa aking Facebook at sinabihan pa kung fake news daw ako. Pero ito po ang totoo. Pumanaw na po ang naturang kongresista na maraming inaping mga Duterte diehard supporters at binastos si former President Duterte pati si Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan nyo, nakakakarma ho talaga ang matanda. O ito, pakinggan po natin mga kabisdak ang balitang ito. Nagluksa po ang buong Kongreso sa pagpanaw ni Kong Acop. Narito. We begin with breaking news. Antipolo's 2nd District Representative Romeo Acop has passed away at 78. Deputy Speaker Ronaldo Puno says Acop had a heart attack last night. Acop just had a successful kidney transplant last November 28. But despite efforts by doctors to revive him, doctors pronounced his death. No further details have been released by the family. Puno says Acop was a friend for more than 25 years and a devoted, courageous, and honest public servant. Lawmakers, including former House Speaker Martin Romualdez, are paying tribute to the late Antipolo City Representative Romeo Acop, calling his death a major loss to Congress and the country. Romualdez lauded Acop's steady and principled leadership at the House Quad Committee, where he helped lead politically sensitive investigations with discipline, fairness, and respect for due process. Respect, mga animal kayo. Patay na nga yung tao, magsinungaling pa kayo. Ito yung ano kay Acop itong nakasira sa kanya. Dumikit siya dito kay Martin Romualdez, itong buhayang Tambaluslos. Sana Tambaluslos, ikaw yung next. Siya yung utak sa Quadcom Paninira sa mga Duterte. Ito na yun. Anong kawalan?
Kawalan ng bansa, pagkawala kay Akop, daming ang masaya eh. Marami nga ho kaming nagsasabing nakarma si Akop. Nakarma si Akop ni former President Duterte. Dahil yan po ang aming pananaw eh. Kung paano niya binastos si Tatay Digong, ito ngayon yung sokle. Tandaan niyo po, pansinin niyo lang, lahat po ng mga nagtatraidor at ng bambabastos kay former President Duterte, pumanaw na. No? Nakakarma talaga silang lahat. Pati itong si Franz Castro, malapit na rin po ito ikulong. Karma talaga, pati ICC. Karma din eh. Kaya, ito na ho ang nangyayari. Nauna pa kay Duterte. He said Akop's methodical and fact-driven approach strengthened congressional oversight and elevated the credibility of the House. Senate President pro tempore Panfilo Lacson Teka lang. Credibility of the House, wala nga kredibilidad ang Kongreso eh. Sa 19 Congress, nang dahil sa Quadcom, bagsak ang kredibilidad ng Kongreso at hanggang ngayon, hirap na po makabangon itong Kongreso. Dahil po sa grupo ninyo, Quadcom, kasama ka Akop dyan. Matay ka naman, rest in peace. Pag-usapan lang namin ho ngayon, yung iniwan mo na sugat sa aming mga sumusuporta kay former President Duterte. Eh, hindi po namin matanggap yung pambabastos mo. Akala mo naman, wala pong nagawang maganda itong mga Duterte. Sumama ka ngayon sa mga Marcoses, sa mga Romualdez, anong napalaho ninyo? Tuloy oh. Meanwhile, remembered Akop as a dear friend, former police general, and key partner in reforming the Philippine National Police during their years of working together. He credited Akop for pushing major reforms, including the decentralization of PNP resources to frontline units. Both leaders said Akop will be remembered for his quiet work ethic, integrity, and lifelong commitment to public service. Work ethic. Alam mo si Akop, okay na sana yung mga past years. Simula nung sumama siya sa Marcos admin, dito na siya nasira. Actually, pinuri ko pa po itong si Kung Akop nung sa panahon ni General Bantag. Talagang pinuri ko siya kasi kung paano niya gisahin itong si sino yun? Katapang, matindi eh. Bilib na bilib ako that time ha. Pero nung umintra siya dito sa kababalaghan ng Marcos admin at Martin Romualdez, doon na po nagbago yung pagtingin ko kay Akop. Lalo na ho yung binanatan niya si former President Duterte sa Quadcom. Ano sila ni Barbers, si Pastor Dila, Boy Kiyod, yung si Mr. Contempt, Paduano, Gonzales, yan mga yan. Sila yung mga Quadcom, no? Ang tatapang nila, banatan si Tatay Digong, dahil kay Martin Romualdez, may pera eh. May ipi-play lang po akong video, balikan po natin itong ginagawa ni Kung Akop kay former President Duterte sa Quadcom, na dito po nag-umpisa ang galit naming mga DDS. Na wala siyang respeto sa former President Duterte. Isang kabastusan ang ginawa ho niya sa dating Pangulo. Kung titingnan mo, wala namang kasalanan si Tatay Digong kay Kung Akop. Pero nagulat po tayo, bakit itong si Kung Akop, pag makahusga kay Tatay Digong sobra-sobra? Tara bang hinahamon pa niya that time sa Quadcom? Pakinggan natin na, playback lang tayo, playback. Kumintuhan natin ito. Ito yung panahon pambabastos niya. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided the funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir, makapasyal ako. Wala man talaga silang makuha sa akin. Tingnan mo, narinig nyo yung sinasabi niya, baka magkakatotoo yan, Mr. President eh. Kasi kung willing ba daw si Tatay Digong mag-volunteer sa ICC, ginawa naman ni Tatay Digong.
Tapos sabi, may mag-volunteer daw, may gagastos daw. Putang ina ka, Akop. May alam din talaga si Akop kung sino po yung nagpipinance para gaguhin si former President Duterte. Dito pa lang mababasa mo eh. Putang ina, Akop, namatay ka na nga lang, hindi ka man nagsabi na kung sino yung gumastos kay Tatay Digong para ipadala sa dahig. Kasi itong panahon na to, investigasyon pa to sa Quadcom. So, baka daw magkakatotoo, si Tatay Digong may paninindigan at matapang. Pero ikaw, anong nangyari sa'yo, Akop? Namatay ka na nga lang, marami pang galit sa'yo. Ito ho yung katarantaduhan mo. Tuloy oh. Thank you, Mr. President. Now, pero doon sa statement po nyo kanina, I don't think you would want to volunteer simply because you wouldn't want persons who No. are colored white to judge you. Tama rin po ba yung pagkarinig ko? No, I'm I'm a public official, sir. So, I am open to public scrutiny and public judgment. Official ho ako ng gobyerno. Yes, Mr. President. Pero narinig ko po kanina na doon sa pagtatanong ng isang kasamahan ko na you wouldn't want to be judged by white persons. You would rather want to be judged by Filipinos, your fellow Filipinos. Yes, sir. Hindi ko... when it comes to the dispensation of justice, hindi ko... I do not have the respect and the whatever sa mga puti. They have always looked upon us as inferior ever since. That has not changed over time, many years. I would rather that I be heard, I be prosecuted by a Filipino, heard by a judge, sentenced, then I can appeal, then if it is affirmed, then I can go to the Supreme Court, and the Supreme Court says that I go to jail, wala namang death penalty ngayon, I would willingly go to prison. Sir, basta Pilipino lang. Huwag lang foreigner. Ayaw ko yung puti, sir. May sentimento ako sa kanila. Maraming salamat po. Ayan, Akop. Akala ni Akop si Tatay Digong ay hindi nagsasabi ng totoo at walang bayag. Actually, sabi naman ni Tatay Digong, susuko siya, willing siya mag-volunteer. Pupunta sa dahig. Pero ayaw niya ma-prosecute ng mga puti. Na ayaw pa maniwala ni Akop dyan eh. Pero tingnan mo naman, Akop, ang nangyayari ngayon. Sa panarantado ho ninyo kay Tatay Digong, nandun si Duterte sa dahig. May paninindigan. Pero ikaw, namatay ka na nga lang, galit pa ang taong bayan sa'yo. Dahil kasama ka sa panarantado kay Tatay Digong. Yan ang mahirap na kamatayan. Kumbaga, namatay ka, dapat kakawaan. Pero ano ho ang nangyari? Binabash ka pa ngayon. Masakit yan sa pamilya mo. Kasi maraming pinayak si Akop eh. Hindi lang mga Duterte, kundi pati yung mga political vlogger. Naalala po natin yung pinanggagawa nila sa mga vlogger. May TRICOM, yun, sa mga vlogger talaga yun. Kasama rin siya. Talagang hinusgahan, kasama yan si Pastor Dila. Sila, Quadcom, yan bro. Kung ano-anong pinanggagawa ho nila sa mga political vlogger. At kasama rin yan si Akop na nanggigisa sa mga SMNI, SMNI News Anchor. Naalala po ninyo? Mukhang siya yata ang nag-contempt kay Ka-Eric, kung hindi ako nagkakamali. Siya yun, pati kay... siya nga, kay Ka-Eric itong si Akop. Marami ka rin, Akop, kinontempt ng mga resource person nung naging kongresista ka. Kaya yung mga nakontempt mo, malamang tuwang-tuwa ngayon, baka nagpalitson pa. O diba? Yan ang masaklap ngayon. Namatay ka, pero marami pong galit sa inyo. Kagaya po nito, si
Ayan, sabi ni Crescit Chu, ni Kifi Chu, ayan. Di madadala sa hukay ang perang galing sa masama. Pero, yung pamilya nyo, kita nila, love reacts sa death announcement nyo. Ang legacy of bad name. Yan talaga ang totoo. Actually si ako, maganda naman sana nga yung legacy yan. Yan, nung pumasok siya, yung pulisya, pumasok siya sa politika, maganda ho. Recently lang naman nasira. Ngayon lang, under Marcos admin, nasira talaga. Dahil, yung war on drugs si Tatay Digong, binabati ko so nila, gumawa sila ng Quadcom, kasama ho dyan si Akop. Yan yung hindi maganda. O ito, kasama ito sila ni Crescencio, nakaramdam talaga sila ng panggigipit, pang-aapi ng naturang kongresista. Actually, yung post ko nga rin, tingnan mo. Yung mga post ko sa sa Facebook ko, tungkol sa kay Akop, marami nga nagtawanan laugh reacts nga. Kung makita ng pamilya mo yan, putyang ina, no? Hindi pala maganda yung legacy na iwan ng tatay namin, lulo namin. Bakit ganito yung reaction sa social media? Kasi nga, yung nabubuhay ka pa, masyadong hari ka, at akala mo, napaka-perfecto mo. Sumama ka kay Martin Romualdez, nagpauto ka, inimpeach ninyo si Vice President Inday Sara, hinusgahan nyo ng hosto, nakala nyo magnanakaw, putang ina, kayo yung mga kaanib Alam mo, Akop, sana gumawa ka ng nung dokumentaryo ba, anak na pwede bang buhayin muli? Yung sinabi niya na may magbabayad, may mag-volunteer. Sino yung nagbabayad para gagawin kay si Tatay Digong? Sino yung gumastos? Kanino yung eroplano? Mukhang may alam si Akop dito. Dahil, hindi naman natin hinusgahan si Akop. Pero nakikita ho natin yung kanyang pinanggagawa kay former President Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. O ito pa. Palabas pa natin yung isa pang video Yung bidyong ito naman ay nagsagutan sila ni Vice President Inday Sara at ni Kung Akop. Kaya lalong nagagalit ang mga didis. Tingnan mo, kahit pumanaw na ho ito, pero ang batikos ng mga didis, sobra-sobra pa. Kawawa na nga ho sana. Kaso nga lang, kung ikaw naman, bubuhay kang masama ka, yung ligasiya mo ay marami kang pinaiyak, aasahan mo, walang simpatiya ho na makukuha ka. Oo, sasabihan lang ka naman ng condolence sa pamilya mo, rest in peace. Pero sa kalooban po ng mga yan, galit ho sa'yo. Yan ang masama yan. Kasi nga, 'di ba? Meron talagang kasabihan na kapag yung isang tao pag nabubuhay pa ay mabait, marami ho talagang makikiramay sa iyo. Promise. At yung yung libing mo talagang dudumugin yan. Pero pag yung isang tao habang nabubuhay pa ay tarantado at nakita nila yung kasamaan, maniwala ka sa akin, talagang pagpiestahan ka ng samot-saring reaction. Nasa demokrasyang bansa ho tayo, hindi mo mapipigilan ang sentimento ng maraming tao. Talagang babatikusin ka't babatikusin ka. O ito, kagaya ho nito. Ito talaga, kay Inday Sara, makita mo, mabubuisit ka dito kung paano hindi nirespeto ni Kung Akop si Vice President Inday Sara. Tandaan nyo itong Quadcom na yan, kasama si Akop, ito yung mga kongresistang mga bastos at mga maanimal, walang respeto sa Vice President. Ito nga ho ang committee na ito, yung Quadcom na ito yung masyadong yung mga swapang ba, yung mga abusado, ayan mga mayayabang na mga kongresista. Nakala mo, mas mataas pa sila sa posisyon ng Vice Presidente, na akala mo, mas marami pa silang mandato at marami silang nakuhang buto kumpara kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala nga sa kalingkingan yung boto nila. Distrito lang naman yan, 200,000. Yung iba nga, 100,000 lang. Pero, nang
Si Vice President Inday Sara, inimbitahan sa komite ni Animal na Chua, yung komite ng good governance daw. Hindi nila ho nire-respeto kasama ni Kung Akop. Alam po natin ito at alam po ng buong pamilya. Pero i-playback natin, baka sabihin ho nila, wala po tayong basihan at wala po tayong hugot sa ating pagkadismaya dito sa namatay na si Akop, na dapat, wala pa, hindi pa tapos ang kanyang business eh. Dapat sinabi pa niya kung sinong nag-finance sa panggagago kay Tatay Digong. Pero alam na natin, no? Pero siyempre itong mga to, sila po yung kasama sa panggagago kay Duterte, dapat sila pong magsabi. Inggan natin. Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Mhm. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mhm. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I would Ulol ka, no? Punta ka daw Inday Sara sa korte. Anyabang nga, ito yung mukha nila eh. Tingnan mo, ito yung panahon ni Sulaika na talagang dinidetend nila, kinukontempt nila. Ano sagot ni Akop? Doon ka magreklamo sa korte. Kung ano yung ginagawa namin dito sa kumiting ito, mga animal nga eh. Magigalaiti ka eh. Sa galit eh. Yung mga ganitong klaseng kongresista, na akala mo naman walang kamatayan, akala mo naman yung buhay nila ay anli. Kasama kayo dyan, Paduano, ayan, Barbers, si Boy Kiyod, mga talo ng mga animal. Ayan sila, si Pastor Dila, kumapit pa si Pastor Dila eh. Talo na, nanalo pa eh. There will be a day of reckoning. Ang Panginoon, husgahan ka talaga. Kung ikaw may kasalanan ka, mamatay ka sa mundong ibabaw na to, putang ina, hahabulin ka pa rin hanggang sa impyerno saan ka man mapunta ng batikos ng mga nasa mundong ito. I will go to court. Opo, Tingnan mo. pero Oo, that is pero your- araw-araw, you are depriving a person of her liberty Correct. while I await that is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ayan na. Ang sinasabi ko lang po ay Olol, Akop. Tangina, no? Dito, bubuisit ka talaga dito sa panahong ito, no? Parang siya perfecto si Akop, no? Alam niya yung batas. Eh, alam ko hindi naman abogado yan si Akop. Abogado ba yan si Akop? Eh, mas may alam si Inday Sara sa batas. Pero pag umasta, akala mo siya yung hari. Pag nagsalita, akala mo siya yung tama. Pero hindi eh. Kinain ka lang ng sistema ni Tambaloslos kaya nagkaganyan ka kay Inday Sara. sundin po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Akop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Tangina, grabe yung ginawa nila dyan. Sa mga Vice President Inday Sara. Yung mga panahon na yan, grabing stress ni Inday Sara. Pero lumalaban si Inday, palaban. Pahiya sila dyan eh. Inday Sara, pati yan si Akop na yan eh.
So ngayon, Akop, nasan ka? Di nakarma ka. Pinagtatawanan ka ngayon sa social media, pinagtatawanan ka ng mga DDS. Wala eh. Okay na yung ligasiya mo bilang isang politician. Ang problema nga, sumama ka dito sa mga buhaya. Bilyon-bilyon ang pinag-usapan, milyon-milyon. Ngayon, ang resulta ganito. Mantakin mo ha. Nauna pa kayo kay Duterte. Lagas ang mga animal. Nagsiiyakan ang mga buhaya. Nawalan daw sila ng tropa. Tropang buhaya. Sabi ng anak ka ng kagwang Redon. Sabi ni Redon, it is our commitment to continue his work, hold all involved parties to account, and pursue meaningful reforms in law, enforcement, and good governance. Anong ipagpapatuloy ninyo na trabaho ni Kung Akop? Yung pambabastos. Ipagpatuloy ninyo sa hindi pagrespeto sa kay Vice President Inday Sara? Papanagot? Account? Putang ina, ipakulong nyo muna yung kakampin yung sino ba yun? Castro, Franz Castro, pati si Sotor Ocampo para maniwala kami sa sinasabi ninyong good governance. Reforms in law enforcement. Putang inang law enforcement yan, hulihin nyo na si Castro. Iyak yung komunistang budlat ang matang si Cookie. Sabi naman ni Bojidi, sabi ni Bojidi. Tama ba? Ayan. Malaking kawalan ang kanyang pagpanaw para sa Kongreso, para sa Antipolo at para sa sambayanang Pilipino. Putang ina, sa inyo lang. Kawalan yan sa inyo, hindi ang kawalan ng sambayanan, idadamay nyo pa kami. Natuwa nga yung mga subscribers namin dito sa comment section. Tingnan mga comment section nila. Kasi nabawasan na yung mga mapang-api. Nabawasan na yung mga kasamahan ng mga kurakot. Anong maliwanag dyan? Kawalan sa inyo, kasi trupa ho ninyo yan. Magagamit po ninyo yan laban sa mga Duterte. At least nabawasan kayo, mga hinayupa kayo. Hindi umabot sa impeachment eh. Yung impeachment nila, February 26. Pipirma na naman yan. 100% yan. Sigurado po tayo dyan. At hindi po pwedeng palampasin niya yung impeachment. Oh, bawas na kayo sa bilang ha, -1. Tang-inumin kayo. Oh. Karma is real. Yan na talaga na sinasabi natin, karma is real. Siguro kawalan sa pamilya. Ewan ko sa Antipolo kung kawalan ba. May nagawa ba sa Antipolo si Akop? Alam ko, katakot-takot na flood control eh. Yan si Kung Akop, meron ding sabit dyan sa flood control. Sana man lang yung mga natitirang buhay niya ay nagsalita man lang sa video, sa sambayanang Pilipino, lahat ng mga nalalaman niya, lahat ng mga kagaguhan ni Martin Romualdez ay isiniwalat niya. Lalo na yung galing sa bibig niya na sinabi niya. Sabi niya, Mr. President, sigurado ka na mag-volunteer ka pupunta sa dahig, sa ICC. Sigurado ka ba dyan? Merong mag-volunteer mag-finance, dyan pala, malalaman mo na eh. Kitang-kita mo na siya mismo, alam niya, nagaguhin si Tatay Digong. Alam niya, tarantaduhin si former President Duterte. At siya mismo, alam niya na i-impeach nila si Vice President Inday Sara Duterte. Itong magamang Duterte na dali ni Akop. Naging malaki ang kanyang partisipasyon sa pagdidemolish laban sa mga Duterte. Kaya sasabihin mo, Bojidi, anong kawalan ng sambayanang Pilipino? Putang ina, kawalan ninyo. Ang laki ng papel ni Akop dyan sa Quadcom na para bang pag nagsalita si Akop, hindi na sila makagalaw lahat, hands up na sila.
Sabi niya, oo, okay yan kay Kung Akop. Pero ano ho nangyayari ngayon? Sa inyong pananarantado, sa inyong pang-aapi, sa pamilyang Duterte at sa mantadang Duterte, ay putik na una pa kayo sa hukay sa pinanggagawa ninyo. Sa mga taga-Antipolo, tanong ko nga ako sa inyo, sa distrito ni Akop, second district ba to? Ano bang nagawa niyang ligasiya? Ano bang iniwan niyang ligasiya sa inyo? Malamang sa malamang, maraming mga Bisaya dyan sa Antipolo, maraming mga taga Mindanao, ay putang ina, galit din dyan kay Akop. So ngayon ikaw, namatay ka, binabas ka pa. Sa social media, sabi nga ni Crucetio, putang ina, tinatawanan ka lang eh. Tinatawanan ka sa social media. Sabi pa nga ho ng iba, natutupad na daw ang wish ni Cara David. O ito. Pakinggan muna natin si Miss Cara David. Wish! Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ganyan mo. Malapit na sila Cara David maubos. Konting-konti na lang. Malapit na pati si Bungit. Tingnan mo, ang pera hindi madadala sa hukay. Takihin ka sa puso, mamatay ka, ang pera dala ba? Hindi. Bakit ba sabi na, patay, si Akop daw eh. Kurakot si Akop. Sobrang kurakot. Paano hindi ka mahiliran na kurakot? Sa mga kurakot? Sumama ka sa kanila eh. Tignan mo kaututang dila mo. Sino ba? Tignan mo yung mga kasamahan ng mga yan. Anak ng kamuti. Oh. Yan, si Barbers. Di ba si Barbers merong kaso ngayon na ghost projects? Yan pa sino yan? Dong Gonzales. Contractor din yan. Nandyan pa si Paduano. Siga-siga ang hinayupak si Boy Contempt. Nandyan pa sino yan? Yung Boy Kiyod ba yan? Sino yan? Dan Fernandez. Talo. O, tingnan mo Tuta ni Tambaloslos. Ito pa, Pastor Dila. Inumin Mga bastos yung grupo nyo. Mga abusado, mga pang-api. Ang yayabang. O, tingnan mo anong nangyari Kaya yung ligasiya mo, puro puot ang sinapit ng mga Pilipino. Ayan na Sinong nasasaktan? Dito. Na binabatikos ka pa rin. Yung mga kamag-anak mo. Magugulat yung anak mo. Bakit binaba si Papa? Bakit nung binalita sa mainstream media, social media, na si Kung Akop ay pumanaw na, inatake sa puso, bakit maraming natawa? At bakit kinukunikta sa sinasabing yung birthday wish ni Cara David ay nagkakatotoo na? Kasi nga, sumama siya sa mala-impyernong malademonyong grupo, itong yung Quadcom. Siya nga yung hari-hari dyan eh. Kahit si Barbers, hindi umuubra kay, kay Akop eh. Sa akin lang, sa tansya ko lang Talagang si Akop yung parang tinitingala nila dyan sa Quadcom na credible na chairman sa Quadcom na yan. Kaya ang resulta, pinutakte, binabatikos, at hanggang sa namatay na nga siya, binabatikos pa rin siya. Ang sabi po ni Congressman Representative Kiko Barsaga. Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for his involvement in the flood control. Tingnan mo. Tama, sinabi ni Cara David na mamatay na ang mga kurakot. One down. Si Kiko Barsaga nagsabi na involved si Kung Akop sa flood control, corruption. Paano yan? Hindi man yan imbestigahan yan, Kung Kiko. Kakampi nila yan. Hindi po pwede yan. Namatay na,
Kung may kickbacks dito na milyon-milyon, bilyon-bilyon, putya, ang laki ng kickbacks under Marcos admin, 25 to 30%. Aw! Di, manadala sa hukay. Nadala nyo ba sa inyong huling hantungan? Hindi. Naiwan pa rin. Yan po yung isa sa mga reason natin ngayon kung bakit binanatan ka ngayon sa social media. O, ito pa. Pakinggan natin na. Meron pang statement dyan si Kung Kiko Barsaga. Sabi ni Kung Kiko Barsaga, "My condolences to Congressman Romeo Acop. Let this be reminder that though we may appear wealthy and powerful in the eyes of man, the final judgment shall always be from the Lord. Let us stay away from corruption and live with the honesty and integrity." Sa statement pa lang ni Kung Barsaga alam na ho natin na sa tingin ni Barsaga ay si Acop may partisipasyon sa pangungurakot. Kasi lahat po ng miyembro ng Quadcom may kickbacks talaga yon. Lahat ng miyembro ng Quadcom na pumirma ho sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara, may 150 million talaga yon. Yan po ang malinaw yan sa atin. Kaya ito, matindi po yung banat ni Barsaga. Kahit yung kamatayan, hindi po pwedeng parang nagbumirang ngayon doon sa kay Cabral, di ba? Kasi sabi ni John Vic, kahit nakakamatayan, hindi nyo matatakasan ang inyong kasalanan sa sambayanan, sa bayan. Yung paglilima sa kaba ng bayan. Yung nagsalita, akala mo naman walang alam sa korupsyon. Ano na kamuto? O ito yun. Magbumirang din. Sabihin mo nga, John Vic, dito, kay Kung Acop, na kahit kamatayan, ay hindi ho po pwedeng maiiwasan ang pagharap mo sa pananagutan. Kailangan pong managot ka dahil meron kang kasalanan at involvement sa flood control corruption. Ito yung pinakamalaking iskandal. Pero hindi lang flood control dito Kung Kiko Barsaga, pati yung panggagago kay Tatay Digong, pati sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Alam mo itong si Acop, kung ginawa pa niya, nagpakatotoo siya sa sarili niya, naging honest ho siya, ikinanta niya isa-isa yung mga ginagawa nilang panggagago kay Tatay Digong. Kagaya yan si Boy Kiyod, na yung ginawa ninyo kay di ba, Tuwadcom, yung isang sino ba yun? Yung isang pulis na hindi pinagpapasko, hindi pinag-New Year, pati birthday, pati yung ang tawag dyan, Valentine's Day. Grijaldo. Tama ba? Tama ba ako? Kang Colonel Grijaldo. Putang ina, ang ginawa ho ninyo, sobra-sobrang parusa. Kasama ka dyan, Acop. Kasama siya na pinarantado niya yung si Colonel Grijaldo. Umiyak yung asawa, umiyak yung pamilya, mantakin mo, walang sahod. Kinuntempt lang nila. Dahil nga kumanta, itong si Colonel Grijaldo, na tinuturuan siya ni itong si Dan Fernandez kung anong sasabihin at magsinungaling para idiin lamang si former President Duterte. O tingnan ano pong nangyayari sa inyo ngayon. Kinarma, mas nauna po kayong binawian ng buhay kumpara kay former President Duterte. So ang Quadcom ngayon nagluksa, kasama si Tambaloslos, kasama yung bagong speaker, dahil nawala sila ng katrupa. Nawalan sila ng pareho ng tabas ng bituka. Nagluksa kayo. Pero ang sambayanang Pilipino, majority of the Filipino people, puta, binabas si Acop ngayon sa social media. Dahil natupad na daw ang birthday wish ni Cara David. Di ba masakit yon?
Kaya ito sana ay magiging silbing aral sa mga buwaya dyan sa Kongreso. Putang ina, may katapusan ang lahat na yan. Kahit inubos po ninyo ang pera ng bayan, darating po yan ang panahon na pagdusahan po ninyo yan. Hindi man lang kayo makulong, pero putik, babawian po kayo ng buhay ng Panginoon. Kaya dahan-dahan sa kayabangan, dahan-dahan sa pang-aapi, panggigipit, there will be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Meron talagang gaba, sabi ni Vice President Inday Sara, ang gaba dili gyud magsaba. Darating yan sa buhay ng tao. Ang yayaman ng mga to, milyon-milyon yung binigay ni Tambaloslos, may 7-7 pa kayo. Grabe, panggigipit ninyo sa mga Pilipino. Pero anyway, ganyan talaga ang buhay. Kung yan ang nakaukit sa'yo, mamatay ka, nang husgahan ka pa rin ng taong bayan, mamatay ka, nagalit ang taong bayan sa inyo, tatanggapin nyo yan. Yan ang destiny ho ninyo. Nagiging traidor kayo sa bayan eh. Yung Siberanya ng Republika ng ating bansa, tinarantado ho ninyo. Isinoko po ninyo yung soberanya sa mga banyaga dahil sumunod po kayo sa utos ng Pangulong nakangiwi ang panga. Kaya ang sukli po sa inyo, kinamuhuian kayo ng taong bayan. Pinutakti pa rin kayo ng batikos. Sino masasaktan? Hindi naman si Akop. Ang masasaktan yung pamilya niyang iniwan. Kaya kayong mga buhaya kayo, sana magiging silbi ito sa inyo. Habang buhay pa kayo, gumawa na po kayo ng tama, kumanta na po kayo. Habang buhay pa kayo, Pastor Dila, kumanta na po kayo. Bahala kayo, baka susunod kayo kay Akop. Sino kaya ang susunod nakakarmahin ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga miyembro ng Quadcom na yan? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
mo, may pag-asa.